So yan, good day mga kabasyong. Welcome sa aking YouTube channel. So, sa video na to, pag-uusapan natin yung hindi maayos-ayos na RPM ng inyong sasakyan. Yung carbureted type engine. Kasi, mayroon siyang sira na madalas iba ang napagbibintangan mga kabasyong. So, nakikita nyo dito sa video na to, ito yung tinutukoy ko. Ito ang ating throttle body. Ito actually nabaklas ko na dito yan nakakabit. So, yan. Pag magbabaklas kayo, tandaan nyo kung anong position. Kasi ito, may angle ito mga kabasyo. Makita nyo yan. May angle yan. At magkasalungat. Yan, kita nyo. Yan. So, ito yung butterfly nito. So, itong carburetor na to, ang problema nito, hindi mababaan yung kanyang RPM. So, ang naging sintomas nito, biglaan. Biglaan na lang na hindi maibaba yung RPM. Nag-stay na siya sa 1.5 kahit na hindi naman naka-aircon. Ngayon, kapag tinatry na babaan, namamatay na yung makina. Pag ibinababaan na siya ng pag inilalagay na siya sa 900, namamatay na yung makina. So ano na yung cause nun? Bakit? Kasi kaya namamatay yun, hindi tama yung timpla ng air and fuel mixture pagdating dun. Tapos yun na nga, nakita nyo to, ito yung tinatawag na plate o yung dito sa ating butterfly ng ating throttle body. Yan. Yan, dyan nakakabit yan. So, yan, tinanggal ko kasi gagawa natin ng DIY kung makukuha pa. Inano ko lang itong video na to para ipakita sa inyo kung kaya pa. So, meron nabibili nito sa Lazada mga kabasyong. Ito. May plate doon, copper plate, may nabibili. Ito, pansinin nyo mga kabasyong. Tignan nyo, kaya nasabing yun ang sira. Tignan nyo yung uwang na yan, yan. Yan. Tsaka yun. Tsaka yun. Yun kita nyo yun. Tsaka yan. Hindi na siya pantay. So yan, makikita nyo. Ayan. Kita nyo na. So yan, pumapasok yung sobra-sobrang hangin. Na hindi naman kailangan pa ng ating kaya mataas yung RPM. Siyempre, hindi pantay yung timpla ng air and fuel mixture. Kaya ganyan yung magiging epekto niya. Kahit anong baba nyo, hindi nyo maibaba. Ngayon, ito, ganito yung ginagawa. Pero ito kasi mga kabasyo wag lang, kung sakaling hindi nyo na ma-repair, i-remedyohan. Ito kasi gagawin ko lang muna ng DIY niya. Kasi ito talaga hindi ito lumalapat sa gilid. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman yon. Ayan, nasa baba, ayan. Nakita nyo yan, uwang yan, may uwang siya dyan. Which is dapat, walang uwang yan. Parang ganito. Yan. Yan, wala kayong makitang di ba? Sa secondary. Ganyan dapat yan nandito. Ang problema kasi, meron siya So, ito yung naging sakit niya. Mga kabasyong. Kaya pagbaliktad hindi may kabit-kabit.
So dahan-dahan lang kasi nasusugatan itong ano. Pag masugatan is imbis na maayos, lalala yung sakit. Ang sentensya, palit karburador. So ganyan yan, no? Tandaan nyo, laging nasa taas ito. Tawag pala dito is spindle. Ito mga kabasyo. Yung spindle tawag dito yan. So yan, nakaganyan. Ganun muna natin. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung uwang niya. Tayo natin yung tornilyo pala para. Kung ano-ano nang ginawa sa sakyan mo. Kung ano-ano na pinagbintangan na parts niya. Tapos dyan lang pala, no, mga kabasyong. Kung nagpalit ka ng bagong card, tapos yung problema mo. So yan mga kabasyong, hindi ko na binalik yung isang tornilyo. So makikita nyo agad ayun ayun, ayan. Tayo agad, naka-close yan Pero tignan nyo, may siwang. So yan, dyan nagkakaroon ng hindi magandang pagpatakbo ng ating karburador when it comes to control ng ating air and fuel. So, ang tendency talaga, high RPM. Tapos kahit anong pababa mo, hindi mo na siya makuha-kuha. Ngayon, may nakita ako na ginawa nila, pinitpit. Pero itong senaryo na to, hindi mo to mapipitpit mga kabasyong. Kasi sa gilid yung tabas Kung dito lang yung dito yung may siwang sa gilid, pwede madadali siya ng pitpit. Pero yung gilid talaga so ang tendency, hahasain mo ng konti. Yun talaga ang lalabas dyan. So, yun yung i-DIY natin ngayon. Ipapakita sa inyo. Ayan. So, ganyan na magtanggal yan. Ayan. Uhugutin mo. Tandaan nyo, kung magkakabit kayo na ito, lagi ito nandito, itong portion na to nasa taas. At dito sa side na ito. Dito. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Ganyan siya. Mga kabasyong. So, ayan. Pag ginugot nyo, ganyan lang din. Ayan. So, ganyan lang magtanggal yan. So, itong secondary natin, okay pa. Tingnan nyo. Wala kasiwang-siwang. So, madalas doon sa mga ginagawa ko nun, secondary yung sira. Pero ito, primary to. Ito yung sira. Yun. So, gagawin natin DIY. Gawin natin.
may angle ito ha mga kabasyong ha. Yung gusto kong sabihin sa inyo is yung dapat masunod yung angle niya. Kaya susundan nyo yun pagdating dito. Ayan, may angle yan eh. Ayan. Hindi siya basta pantay lang. Hindi siya basta tabas lang na diretso. May angle siya. So yan mga kabasyong, susukatin natin para alam natin kung gaano kakapal ba itong ano. So ayan, 0.4 mm. So yung nasa Lazada is 0.5. Pwede na rin siguro yun mga kabasyong. Tapos yan, tapos yung laki niya 1.09. Ayan. Tanggal natin itong ayan. 1.09. So yan yung laki niya. Tapos yung nipis niya ayan. Yun. 0.04. So ayan. So yung nasa Lazada na plate na ganito, copper plate, is 0.5. So ito, itry ko siyang pitpitin ng kaunti. Baga lalapad to ng kaunti pag pinitpit ko. So ganun muna yung DIY ko. Pero tatabasin ko muna yan. Oh. Yun. Kita nyo yan. So pag gagawa na kayo ng ganito, titignan nyo maigi. So ito yung ano niya. Oh. Yan. Imagine nyo yan, nakaganyan yan. Ayan o. Oh. Ayan. 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 Tagilid natin. So nandito yung butas. Tagilid natin. Ganyan. Yung talim nung dulo nung bilog is ganyan. Makikita nyo. Hindi siya pantay. May diagonal siya. Ayan. Kumbaga pag sasara siya. Ayan. Ito. Pag sasara siya. Nakaganyan. Ito pala. Nagbaliktad yung pagkakaano. Ito yun eh. Yung kapag dito yung sasara siya. So lalapat to sa may barrel. Mga kabasyong. Ito lalapat yan dito sa may barrel. Ayan. Ganon din to. Ganyan. So ito kapag nakakabit yan, naka diagonal ng kaunti, nakaganyan. Ayan. Ganyan. Same dito, yan. Makikita nyo, di ba, pag ginanyan nyo yung, ano, yung, kasi hindi nyo naman maisasara yan, di ba, pag nakaganyan. Ang palatandaan nyo dyan, magkaharap sila. Pareha sila ng, kumbaga yung position niya na nakaganon, ganon din ito. Yan. Kaganyan din.
Makikita nyo pag kinabit natin yung spindle. So yan, kabit natin doon baba. Ayan. Nakita nyo yung hammer. Yan. Ganyan dapat yan. So, position niya nakaganyan. Tapos, tingnan nyo yung sinasabi ko ha. Ayan. Kita nyo? Ganyan. Kaharap lang sila. Okay. Tanggalin natin. So, kita nyo yung spacing ng spindle. Isa rin to sa kapag may problema din to, yung dito niya nga eh. Yan. Pwede nyo ipamasin siya pero ganun din, hindi rin tatagal. Kasi nga moving parts to eh. Kasi remedyo lang yung gagawin doon. Ito, yun nga, yung DIY niya is gagawa tayo ng bago. Yan. Kung wala nang remedyo para dito. Ngayon susubukan natin na i-remedyohan ko ito. So titignan ko kung makukuha natin. Kasi may ginawa na ako nito for AF nun eh. Okay naman eh. Hanggang ngayon gumatakbo yung sasakyan. Tumatakbo yung sasakyan. I-eliminate muna natin ito. Pwede siguro kahit ano lang. Liha. Ito kasi ano to, file na maliliit. Yan yung tatanggalin natin yan. Papantay muna natin. Try natin gamitan ng liha. So meron tayong 240 na liha.
So, kita nyo yun, no? Yun. Yung portion na yun. So, eliminate pa natin. Ayan, wala na siya. Konting-konti na lang. Siguro kaya na ng file ito. Ayan. Punta na tayo sa kabila. Ayan. So, ayan. Ngayon, pipit-pitin natin siya ng kaunti. So, ayan. Pag gagamit kayo ng pampitpit nyo, dapat yung flat yung surface niya dito. Kasi meron yung mga martilyong merong guhit-guhit dito. Para hindi mag-marking dito. So, yan. Napitpit ko na siya. Kita nyo. Parang lumapad na siya ng konti. So, 1.09 kanina. Ayun. 1.10 na siya. Lumapad siya ng kaunti. Ayun. Lumapad siya ng kaunti. Ayan. Lumapad siya nga ng kaunti. Ayan. 11 pa ngayon. Ayun. Lumapad siya ng kaunti. So, yung thickness niya, yun. Namipis. Namipis siya mga kabasyong. Kasi pinitpit ko eh. Oh. Diba? So, copper, knowing copper, kapag na-apply ng heat, kahit konting force lang, susunod siya dun. Puhulma siya kung ano yung gustong paghulmahan. Tapos, yung kanyang kapal, thickness is ninipis. Kasi mag-ano siya. Para kumbaga mag-spread yung ano niya. So, ito na yun. So, titignan natin. Wow, parang sumobra na nga. So, dito na tayo papasok maghahasa-hasa. Ayun, oh. Halata ako eh. Kasi ito, yun, oh. Yung kantuan na yun, oh. Yun, oh. Kita nyo? Yun. Yun. Yung part na yun. Oh, lumapad, di ba? Yung part na yun, oh. So, titignan na lang natin yung kanyang, oh, so, ito yung dito. Ito yung dito niya. Yan. Uy, parang close na siya. Ngayon,
Diyan na papasok yung paunti-unti. So, gagamit tayo ng 1,000 na liha. So, tingin tayo ng 1,000 na liha dito. Tapos na yata yung 1,000 ko ah. Ngayon, 1,000. So, lihain natin siya paunti-unti. Hindi pwedeng biglain. Kasi baka naman sumablay. Mas lalong hindi lumapat. So, nakita niyo yung pinaggagalingan nung spindle. Ayan. So, dito kayo maghahasa. Yan. Yung part na yan. So, susundin natin yung angle na ipinakita ko sa inyo kanina. Yung pinakita ko sa inyo kanina na may angle siya dito, tsaka angle siya doon. So, paunti-unti lang yan. Kasi ginawa ko na to dati. Bigyan nyo lang siya ng angle. Kapag hahasain nyo, medyo islant nyo ng konti. Ayan. Tapos doon sa kabila, pabaliktad naman. Kumbaga dito yung inaasa natin. Ayan, doon naman tayo maghasa. Ayan. Yung angle. Ayan. Tanya. Ano tayong portion doon? So, huwag yung bibiglain yung hasa mga kabasyong para pumantay. Ayan. So, testing na natin. Although hindi natin may kakabit sa sakyan, pero makikita naman natin yung diferensya. Diba? Makikita natin yung diferensya mga kabasyong. Ayan. Basta palatandaan nyo yung hammer. Yun o. Yan. Ay, nakaganyan yan. Tapos, ganun nyo lang. Tapos, suksok nyo na yung mayroong angle na paganan. Okay. Ito.
So yan oh, kita nyo hindi na siya magkasya. Kung saan yung naghasa tayo kanina. Kasi lumapad. So magtatabas tayo muna. Wala oh, hindi kasya oh. Kita nyo? Ang laki nung nilapad niya mga kabasyong. Ayan. Dito sa gilid na to. Ayan. Usa tayo nagbawas kanina. Basta pag pinitpit nyo, yung saktuang pitpit lang. Sa atin at medyo nasobra ng konti pero walang problema dyan. Ito naman, diretso naman siya dito. Wala siyang angle, diretso lang. Ayun.
So, yun mga kabasyong, nawala ko pa nga yung tornilyo. So, naghanap na lang ako ng iba. So, ayan. Tapos na. So, makikita nyo. Lapit natin ha. Oh. Wala nang uwang. So yan mga kabasyo, makikita nyo. Wala na siyang uwang doon sa gilid. Ayan. Ayun o. Oh. Kaya. Ayan doon sa kabila. Oh. So wala na. So ganun lang yung ginawa natin mga kabasyo. Nakita nyo naman. So yung dito sa sa pagdadiagnose sa pagdadiagnose kapag sira ang inyong throttle body is hindi nyo mababaan yung RPM kahit anong gusto nyo pababa, kung ano-ano nang ginawa nyo kasi hindi bumababa RPM, mag-focus kayo sa carburetor lang. Carburetor, kapag yung carbureted type engine ay ganun ang reaksyon na hindi nabababa, ito lang ang sakit nyan. Yan, butterfly. Or meron kayong singaw na diaphragm. Diaphragm kaya nasira. So vacuum leak 'yun. So nagko-cause din ng high rev 'yun. Especially sa advancer. Ayan, mga kabasyong. So 'yun ang ginagawa. Ibababa yung carburetor, i-check kung lumalapat yung inyong butterfly. Oh. Lapat na lapat. So, ganun lang yung pagdi-DIY niyan. Pinakita ko naman sa inyo. Ito pa, isa pang tip mga kabasyong. Kung ang pansin nyo is hindi maano yung sasakyan nyo, kumbaga hinahataw nyo pero hindi makahataw-hataw, check nyo yung compression. Ngayon kapag mataas yung compression, dito kayo sa carburetor at saka sa fuel supply, which is ang fuel supply is fuel system supply is ang ating filter, gasoline tank, filter, fuel pump, then carburetor. Yan. Tsaka yung intake manifold pala, tignan nyo, baka may singaw. Tapos ignition system, tignan nyo din yan. Yan yung mga titignan nyo dyan pag ganun ang niya. Pero eto, katulad nito sinabi ko, ganun ang system nitong carburetor na to, hindi mabababaan yung RPM. Ito lang yan. Yan. Bukod doon sa vacuum leak ha, mga kabasyong. Yan. So, another DIY done mga kabasyong. So, yun lang mga kabasyong. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And paki-like and follow na rin po ang ating Don Basyong Facebook page. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood. Keep on supporting. God bless.